At kaugnay pa rin ang ipinatutupad na price ceiling sa mga regular milled, pati na itong well-milled rice. Makakausap natin ngayon si Director Glenn Panganiban ng BA, Bureau of Plant Industry. Director, magandang araw po. Magandang araw po sa inyo, sir, at sa inyong mga tagapanood. Opo, Director, this is Aljo Bendijo ng PTV. Paano po ang monitoring ng DA, lalo na ng Bureau of Plant Industry sa price ceiling sa bigas? Paano po masisiguro na nasusunod ito pong ipinapatupad na price ceiling sa buong kapuluan? Yes, sir. Ang ating pong arm sa DA, kung sino pong nagmo-monitor itong ating mga presyo sa ating mga merkado, ay ang Agribusiness Marketing and Assistance Service. Ano po, yung AMAS na tinatawag natin. Sila po ang nagmo-monitor sa mga merkado. Kami po sa Bureau of Plant Industry, kami naman po ay naatasan na patuloy na mag-monitor ng mga storage warehouses, mga dry storage warehouses na naka-register sa atin sa Bureau of Plant Industry. So yun po ang ating ginagawa from the distribution hanggang yan, andyan na po sa merkado, sir. Paano po kung ang well-milled rice ay rebrand lang ng retailers upang makaiwas sa SRP nito? Ano po ang nagiging hakbang ng DA tungkol dito, pandaraya ito po, sir? Tama po. So kasama naman po natin, sir, ang DTI para makita yan at para talagang suriin yung mga ganyang pangyayari. Alam po natin yan kahit po hindi sa mga retailers, kahit sa mga processing centers, mayroon po mga nagaganya, nagre-rebag. So atin po yan tinitingnan. Meron pong mga monitor sa atin at mga marunong tumingin. With the labeling ay atin pong talagang titingnan kung ano ang kung may mga ganyang mga pangyayari. Okay. May mga nagsasabi na masyado daw pong mababa ang ipinataw na presyo po para sa price ceiling ng regular at well-milled. Ano po inyong reaksyon? Well, ito naman pong presyong ito ay hindi naman po ito nag-come up ng gano'n na lang. Ito po ay ating inanalisa at ito po ay galing sa nationwide survey at monitoring ng ating programa, yung RICE program natin. Kasama na rin yung pag-monitor ng ating mga regional field offices sa DA. So ito po ay pinag-aralan at in-average at nakita po natin sa pag-aaral ng value chain na yun po ang nararapat na presyo na dapat ay nasa merkado. Opo. Okay. Ano po ang masasabi ninyo sa mga nagsasabing hindi daw po hoarding ang problema na dapat bigyan ng solusyon? Dapat daw pagbigyan ng pansin ay ang supply ng bigas. Ang ating pong supply, alam na po naman po natin yan, hindi po pa tayo ganun kasupisyente. So tama po, kailangan po natin ng increased production at andyan po ang DA para sumuporta from production support sa mga binhi, sa mga fertilizer, even sa credit subsidy ay ating pong ibinibigay. Bangamat ganun nga, kailangan nga natin mag-import din. So isang channel yan kung saan nakikita na pwedeng mag-hoard o magtago ng mga bigas na mura at saka ilalabas kapag mahal na. Ganyan din ho yung nangyari doon sa ating onion situation last year. Pero ngayon before natin itinataw itong price control, ay atin pong talagang minonitor lahat naman ng storage warehouses. Makikita nyo po, last week, di po ba, umikot din po ang ating speaker, Martin Romualdez, kasama po ang kasamahan natin sa BOC, kami po sa DA, at nakitang meron po talagang supply. So, yun po ang kayo na lang po siguro ang mag-decide o mag-assess, kasi kung mataas ang supply, dapat po pababa ang presyo. Pero ang nangyayari is may supply tayo pero pataas ng pataas ang presyo. May assistance ba tayo para sa mga maapektuhang magsasaka kung hindi na sa kanila kukuhanan ng traders dahil po sa price ceiling? Apa. Sir, tayo po sa DA ay pinapalakas po natin yung ating credit facilities sa atin sa ACPC. So meron po tayong mga credit program para sa mga magsasaka
Meron po tayong rice program na sumusuporta gaya ng nasabi ko sa mga binhi, sa mga equipment, sa mga post-harvest processing. So, hindi lang po ito sa presyo. Kumbaga, the whole value chain ng ating consideration, even production support na andyan. At ito nga po ngayon, sa ngayon, ang siguro nga tulong ay na pinaka-importante is yung sa logistics and marketing natin. So, naandyan ho rin yung AMAS. Meron ho din tayong mga kadiwa centers para ho magsilbing market at maaring kami rin ho ang mag-directly connect sa mga retailers sa ating mga producers para ho mapaigsi natin yung kumbaga yung layers ng ating value chain. Opo. Hanggang kailan nakikita ng DA na ipatutupad itong price ceiling sa regular milled at well-milled rice? Well, sir, ito nga po, linggo-linggo po tayong nagbo-monitor at kapag po nakita natin na talaga pong meron ng pagbabago o nag-stabilize na yung presyo doon sa nararapat na presyo, ay maaari naman pong magrekomenda ang Department of Agriculture at ang DTI para sa pag-lift ng EO na ito. Ano naman ang hakbang ng gobyerno para matiyak na kapag inalis na po ang price ceiling, ay hindi natataas muli ang presyo ng bigas sa merkado, sir? Opo. Unang-una, sir, continuous na monitoring, continuous na pag-dialogo sa ating mga retailers, sa mga traders, even sa importers, even sa ating mga merkado, para po talagang, kasi po, sir, puro spekulasyon ang nangyayari. Napansin namin, puro spekulasyon, kesyo tumataas ang presyo externally, kesyo mataas ang bili dito, mataas ang cost of production. So ang gusto po natin ay talagang maibigay ang tunay at nararapat na impormasyon at nang sa ganon ay makapag-improve pa tayo ng ating mga strategy kung ito man ay pagdagdag ng production. Of course, yan ang main goal natin sa food security. And of course, yun nga ho, yung pag-collaborate or integrate ng aming mga efforts ng DTI, ng DILG at namin sa DA at iba pang ahensya ng pamahalaan para po itong ating main staple o itong ating basic commodity na bigas ay hindi na po tumaas ng ganong kataas. Opo. Saan maaaring humingi ng tulong o magsumbong ang isang consumer sakaling may mga hindi po sumusunod dito po sa price ceiling ng bigas? Opo. Maaari po silang makipag-ugnayan. Meron po tayo yung 8888, yung Presidential Complaint Center. At kami naman din po sa DA ay meron po kaming ang ating tanggapan ay nasa Elliptical Road sa Quezon City. Meron po tayong email, da.gov.ph. Ayan po ang website. At nandiyan naman po lahat ng ating impormasyon tungkol sa paano po kami makontak. Sa ibang usapin naman, sir, may tanong si Bernadette Reyes ng GMA News at Ray Pelayo ng UNTV. Nabanggit ng PSA na isa ang kamatis sa nagpataas po ng presyo ng inflation for August. Bakit mataas daw ang presyo ng kamatis at ano ang solusyon ng DA dito? Opo. So tama po. Usually talaga, sir, pag ganitong panahon ng bagyuhan, lagi po nating napapansin at yan naman po ay nakarecord sa mga statistics natin na tumataas po ang presyo ng mga kamatis dahil po sa panahon. Yun nga, tinamaan pa tayo ng bagyo. So ang ating pong response dyan sa DA ay on the production side, kami po ay nag-i-implement ngayon ng mga sheltered growing, greenhouse farming. At pangalawa po, siguro yung timing din ng ating pagtatanim. Dati po, nung siguro mga early part of the year, ang reklamo, nagtatapon daw ng kamatis. So ngayon po, ang aming sa DA is kung ano po yung kailangan ng ating merkado at the right time, yung po ang ating i-produce. And of course, using the technologies na naandito na. Tayo po ay may mga industry partners, mga private sector na kausap na ngayon para po mag-direct contracting ng ating mga produkto. So yun po, sir, ang aming mga hakbang. Of course, kung meron pa pong mga interesadong makipag-partner sa amin, makipag-collaborate, ay naandun din po tayo. By the way, yung mga post-harvest nga po pala nating pwedeng gawin, like drying, yung pwede nating gawing tomato paste, ay nasa pipeline na rin po yan, atin na pong ginagawa.
Okay, mensahe na lang po sa ating mga kababayan. Sir, go ahead. Opo, Sir Adjo, maraming salamat po sa opportunity na ibinibigay niyo po sa amin para maipaliwanag itong ating EO sa ating mga kasamahang magsasaka. Ang nandito po lagi ang DA para sa inyo, para tumulong sa inyo at makipagdialogo sa inyo. Tayo po ay magkakasama, tayo po ay magbayanihan para ating mapataas ang ating produksyon. Ang ating pong gobyerno, may mga government lands po ngayon na ating ginagamit para mas mataas pa o ma-upscale pa yung ating mga technology. So, abangan nyo po yun. Sa atin naman pong mga consumers, hopefully ay wag po kayong magpanik o kayong magano dahil naandito po ang pamahalaan para po kayo ay aming protektahan. Of course, ang consumers po, 100 million plus ang naandyan ay kailangan po natin isaalang-alang. At sa ating mga retailers, yun din po, hopefully kayo po ay makipagtulungan din at sumunod sa ating mga guidelines at makipag-ugnayan po sa mga ahensya natin para po sa mga assistance na pwede pong provide para sa inyo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Nakapanayan po natin si Department of Agriculture Director Glenn Panganiban. Sir, maraming salamat din. Salamat po.